Magandang buhay! Ako nga po pala si Christian at kasama natin ngayon si Job at si John Ray na magtatalakay sa araw na ito. Pero ano nga ba ang ating pag-uusapan sa araw na ito? Ay tungkol sa mga panitikang Pilipino. Pero ano nga ba ang panitikang Pilipino? Ang panitikang Pilipino ay isa sa mahalagang aspeto ng kultura at ng isang bansa. Ito ay isang nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Ang panitikan ay nag-uugat mula sa buhay ng naglalarawan ng kanilang pinagmulan. Ito ay isang masining na pagpapahayag batay sa paggamit ng salita at maaari itong nakasulat o ural. Ayon sa anyo, ang panitikan ay nahahati sa tatlong uri. Ito ang patula, patuluyan, at patanghal. Ang patula ay may 4 na uri. Tulang pasalisay, tulang paawit o liriko, tulang dula, o patanghalan, tulang patnigan. Ang patuluyan naman ay may 2 uri. Ito ay tuluyan at prosa. Ang patanghal naman ay may 4. Dulang patanghal, tula na patanghal, sanay na patanghal, panghalik na pangtanghal. At ang susunod na magtatalakay ay si Job. Ipagpatuloy kong talakayan. Ang politikan ay isang malagang bahagi ng kultura at tradisyon ng Pilipinas. So, ang politikan ay ako, ikaw, tayong lahat ay isang politikan. Ang politikang Pilipino ay maraming mga manunulat at personalidad na ambag sa ulan at pagganap nito. Na ito ang mga ilan sa kanilang kilalang pangalan. Una si Dr. Jose Rizal, ilan sa kanyang nobela Nulamitan niya at El Filibusterismo na naglalad ng Finlandia at Kristimo sa lipunan. Ikalawa, Francisco Balagtas, ilan sa kanyang epikong tulang Finlandia at Lautan na ito ay isa sa mga pinakatanyang akdang politikang Pilipino na kita ng ibig, katarungan at kabayanihan. Pangatlo, Nick Joaquin sa kanyang akdang tulad ng May Dave Eve at The Woman Who Had Two Neighbors, naglawan mga sulani at karanasan ng mga Pilipino. Pang-4, Tulhati Bautista sa kanyang akdang dekada 70 at bata-bata paano ang ginawa. Kanyang makda ay napakita mga isyu sa lipunan at kababaihan. Pang-5 ay si Amado Fernandez. So ipagpatuloy ni John Ray ang pagtatalakay. Ngayon ay ipagpatuloy ko na ang aking tatalakayin ngayong araw, mga tula. Pag-ibig, bayan ko, marupok at kabayanihan ni Jose Corazon de Jesus. Makabuhay ni Lupi K. Santos. Ang buto ng atis ni Nemesio E. Caravana. Ang aking ulap ni Amado V. Hernandez. Ito naman ang mga nobela. Mga kwentong bayan. Ang Matsing at ang Pagong ni Jose Rizal. Ang Kwintas at ang Suklay ni Nini Santa Romana Cruz. Kung bakit may kaliskis ang isda ni Maria Elena Paterno. Inang kabundukan ni Silvia Mendez Ventura. Bilang mga Pilipino, mahalagang ipagmalaki at pag-aralan ang panitikang Pilipino upang may pamalas ang pagmamahal sa ating sariling kultura. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapahalaga sa ating panitikan, nagiging bahagi tayo ng pagpapayabong at pagpalaganap ng ating kultura. At yan lang po, maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa aming tinatalakay ngayong araw.